natin mag-wish. This is for everybody. Happy Valentine's! Valentine po dito. Pag alam niyo yung kanta, huwag na kayo makikanta, ako na lang. Moment ko to! I was for you. Ay, may boses? Hindi, take two. Gusto marinig yung boses ko talaga. Baka hindi ako ba ni Michelle kapag ano? Dahil sayang, namatay na, dahil titing-ting-tang ano. Ayan, dahil titing-ting-tang. Connect lang kayo ulit. Anak. Sir Christian. Sir Christian. Our one of our top franchisee, let's welcome Chris Padlon. Feel na feel ko na, Kuya Nick. May boses eh. Sir! Okay. O, tapos na po. Oh, by the way, dumating ang isa sa ating mga, isa sa ating mga top e-franchisees. Palakpakan po natin, Sir Robert Calaya. Yan, Sir Robert. Sir, habang Diretso na, no? Diretso na, Yan sir. talaga, pag late, wala na orientation, tayo ka lang dito. Picture. Yan. Actually, nakapack up na kami, sir. Di, okay lang. Si Sir Robert po, isa sa mga napakasisipag nating e-franchisees. Sige, Sir Robert, habang kinukuha ang iyong mga awards, short message sa ating mga kapwa Sunday business owners. Nasa day ko. Salamat So, hindi madaling sa una, pero to God's wisdom, succeed naman. Marami ring style. At the end, success. So, wag lang kayo bibitaw, pagpatuloy nyo na kung ano naman. Thank you so much, Sir Robert. Napakabait po ni Sir Robert. Grabe. Picture. Napaka-supportive na mentor. Kahit tulog na, gising na. Tama, mali. Kahit po busy siya, pag minessage mo siya talagang naku. Nandyan Palakpakan agad. natin, Sir Robert Calaya.
When we're one, you light the fire. The seasons we share hand in hand. There seems to be no time. Each day with you becomes a Valentine. Samahan niyo kung mataas na yan. You are the one, the only one I desire. When we touch, when we're one, you light the fire. The seasons we share hand in hand. There seems to be no time. Each day with you becomes a Valentine. Konti na lang. You are the one, the only one that I desire. Sa mga kamay. When we touch, when we're one, you light the fire. Okay na daw. Next. Hirap pa kaya buhay. Okay. Palakpakan niyo ako. Grabe. Grabe! Kinilig ba kayo, Kailangan guys? mabilis ng palakpak sa ito yun, di ba? Okay, so, what's next, ladies and gentlemen? Siyempre, kung merong Christian pagkalungan, Correct natin yung pinaka-pogi. Ano ang pinaka-pogi, ladies and gentlemen? pinaka-pogi ng Sunday. Ladies and gentlemen, Our Iron Man thank you CEO. so much, Sir Christian. Isang bagsak muna na malakas. Teka lang, mamaya ka. Hindi ba kayo kinilig? One more! Okay. May surprise pala. Okay. May surprise pala. So bago natin tawagin, may surprise. Ma'am Misha. Ano ba talaga siya? Okay, guys! For me, para mapasaya natin siya din, at thank you so much. Okay, eto na yung seryosohan. Okay, so let's call on our very own CEO, the Iron Man, Mr. Joey Marcelo. Ito yung isa. Ito, yun. Yan. Ay, parang pa yung si Nish. Of course, Ian. Diba? Okay ba kayo? Yes! Sure kayo? Yes! Sige, para... Ano kayong gagawin natin para masaya? Yung mas masaya sa kanta, kasi yung kanta ko hindi masaya. Ano yun? Ito lang. Pili kayo. Isa lang ha, pili kayo. Kakanta ako? Or raffle? Ito mo galing ng mga to. Diba? Raffle. O raffle lang tayo, isang raffle lang. Para masaya. Raffle lang. Ilabas mo yung tambiolo natin. Raffle, diba? Diba? Sabi sa inyo, di ba? Mas maingay ang raffle kaysa kanta. Diba? Raffle, ilabas yung tambyo. Mamaya sabi ko na yung prize. Para surprise. Masaya sana, di ba? Pero, alam mo, uuwi ako mabigat yung loob, di ba? Kasi, mas gusto nila yung raffle kaysa yung kanta. Ay, may video ba yung FB Live natin? Sabi sa inyo, si Ting Ting Tang may kasalanan nila. Binablock kasi, binablock pag ano. May copyright kasi yan. Oh, may copyright lalo na pag nakita nila yung sayaw, hindi nag-match dun. Dali! Ito yung sayaw eh, kaya lang. Alright! Sige, oh. Raffle tayo. Isang raffle. Para masaya. Uy! Bigot na, di ba? Ay, dito usapan ha? Dito usapan, kailangan nandito. Nandito siya? Nasaan? Sige, in the count of 3, dapat nandito na. 1! Picture muna kami, picture. Tapos ako pala. Picture mo tayo. Tapos kakanta pala. Tapos ang price pala kakantahan ko yun. Alright,
price natin? Kaka-type na lang. Ganito gawin natin. Basta yung price na ibibigay natin, kailangan i-claim within the year. Within the year. Within December pa, di ba? Kailangan i-advise mo si Nish 3 months ahead. Wow! So, round trip ticket fee. Order mo kayo yung schedule para madalaw mo na yung mga ulo. Kakatuwa naman. Kakatuwa. Para saan yung ticket? Yay! Congratulations kayo. Galing, galing, galing. Congrats. Diba? Kakatuwa naman yun. Mamaya na, kwentuhan muna tayo. Kwentuhan muna tayo. Oh, masyado kayo na-touch siya, di ba? Diba, everything happens for a reason. Yung reason, nandito siya, hindi siya umalis, di ba? Kasi kung wala yung naraffle dito, sayang, di ba? Anyway, alam mo talaga, iba yung feeling pag kaharap mo mga... Alam mo, one thing about... Sa bagay, hindi ko alam yung ibang nationality, ano? Pero iba talaga pag kaharap mo yung mga Filipino, OFW. Alam mo, tanggapin natin lahat tayo, may mga pinagdadaanan sa buhay, challenges. Like siya, saya niya kanina, yung pala may pinagdadaanan. Pero pag mga Pilipino nagsama-sama, di ba, konting kulitan lang ang saya natin, di ba? Kahit yung mga games natin na hindi naman bago yung mga games natin kanina, di ba? Pero pag masaya, di ba? Well, ako nararamdaman nyo. Kasi alam nyo yung once a week palabas yun ng bahay, parang gusto mo naman masaya, hindi mo maalala yung mga problema sa Pilipinas, di ba? Yung pagod, di ba? Kanina nga, in fact, more than yung closing ngayon, ang iniisip ko nga is, kasi gusto namin malaman, ano yung pwede natin gawin para pasayahin pa yung OFW. By the way, hindi lang kayo, ha? OFW from Hong Kong, from Macau, from UAE, Cyprus, Qatar, yun. Kasi most of our countries in Sante, OFWs marami. Naintindihan yun? Yes. And hindi natin kailangan ikahiya dahil alam naman natin pinaghihirapan niya. Marami talaga domestic helpers. Alright? Alam mo, nakakatuwa. Nakakatuwa lang. Nalungkot kami, pero natuwa rin kami kasi minsan, walang inupangarap natin, di ba? Like yung Diamond natin, umuwi na sa Pilipinas, nag-for good na, and she is doing the business full-time. Pangarap namin sa inyo lahat yan. Okay lang naman talaga na maging stepping stone nyo, yung Sunday, para mabago yung buhay nyo. Masaya kami dyan. Alright? Kahit sabihin natin na sayang, umalis siya rito, wala na yung sa mga top leader natin, okay lang yun. Walang problema sa amin yun. Ang importante lang, continuously, we inspire people. Alright? Ngayon, hindi ko alam kung anong nararamdaman nyo habang nagsishare ng testimony kanina sila rito, di ba? Na-feel nyo ba yung testimony nila? May dalawang klaseng reaction lang dyan eh. May iba, ang magiging reaction nila, either mainggit, mayayabangan, ano ba yan, di ba? Dati, lechong manok, ngayon lechong baboy, ang babaw naman, di ba? May mga ganong reaction eh. May iba naman na, kung nangyari sa kanya, pwede rin mangyari sa akin eh. Siguro may nagawa siyang tama, kaya niya in-experience niya yun. Pagdadasal ko at gagawin kong lahat para abutin ko rin yung naabot niya. Kasi ang idea rito, it's not yung hihilahin mo yung kapwa mo bawa, pero gagawin mo, sasabayan mo siya pataas. Walang masama ron, di ba? Nagkataon na iba-iba yung team dito, di ba? Minsan, pag tinawag yung team member mo, nagsasigaw mo, di ba? Either Buhawi Mavericks, Stallion, or Squadron. Kanina, meron pang, alam ko may leader niya tawag ko kanina, no? Meron ba? Ano ba? Bukod sa kanila, ano ba ibang team dito? Catalyst, sino pa? Wala na, alright. Alam niyo, it doesn't matter kung anong team. Di ba? Pero okay lang ba? Pag magkakasama tayo, we need to be parang united as a group. Importante kasi masasaya kayo magkakasama lagi eh. Saka importante dito, alam niyo yung naghihilahan kayo lagi, pataas. Whenever may nagkwento ng success story, dapat i-feel mo na ikaw na rin yun. Whether yung nagsasalita ay ka-team mo or hindi. Ako nakikita ko yung success ng Singapore will be dependent on yung partnership nating lahat eh. Okay, tatapatin ko kayo right now, maliit ang opisina natin Singapore. Yes!
Totoo, di ba? Yung reaction niyo, masaya ako. Parang mali na opisina sa Singapore. Yes, yes, di gano'n. Palit, sir! Hindi, ganito. Naiintindihan namin yan. Alam mo dati, laki ng opisina natin, di ba? Naalala niyo dati. Sino inabot yung malaking opisina natin? Pangatlo na to eh. Sabi ko, ba't yung palit ng palit? Kasi dati, layo. Pero ang laki. Hindi pa tayo ng konti sa Bugis. Malaki pa rin, di ba? Kasi kaya mas maliit. Ngayon ganito, naiintindihan ko kayo. Pero kailangan namin ng tulong nyo. Alright? Alam mo naman din, ilang years na rin tayo nag-invest sa Singapore. Alam niyo naman yan, di ba? Sinatsaga namin Singapore kasi naniniwala kami. And ang commitment kasi namin, hanggang merong naniniwala, laban kami. Okay? Nagkataon na yung office natin, sinusubukan namin eh, meron na kami nasanang nakita. Kaya lang talagang tali tayo kasi yung contract 1 year, kaya rin nyo lang. Ito yung pakiusap ko sa buong team. Alright? Pakiusap ko, number 1, let's do whatever it takes para mapalaki ang Sunday dito. Kasama naman kami. In fact, usap ka kami iyan kanina, one of our commitment is, sige nga, magpapadala tayo regularly ng speaker in Singapore. Para laging may excitement, di ba? Pero may pakiusap ko, kasi yung feedback na narisip ko dati, pag nagpadala kami ng speaker dito, kung hindi nyo team, hindi nyo in-attendan. Yun yung feedback na naramdaman namin, alright? Feedback yun, whether totoo or hindi ko alam. So ang pag-usap namin, kahit sino naman sanang padala namin dito, supportahan nyo. Because it's not about the teaming. Yung individual teams, it's about your dreams, yung pangarap mo. Diba? Kasi tuwing magpapadala kami dito, alam namin capable to inspire people. Why not use that opportunity na mag-invite ng mga guests para maka-inspire kayo? Kasi kung hindi tayo magtutulong-tulungan, talagang tsatsagayin natin ang maliit ang opisina at pick-up center. Sa totoo lang, hindi namin, kung ako tatanungin nyo, nung unang nakita ko yung opisina natin dito, yung shop natin, I'm proud that we're still here, pero hindi ako happy. Alright, hindi ako happy, tapatin ko kayo. Kaya lang, hindi, alam yung tali yung kamay ko, hindi ako makakilos, kasi nga, ito lang ang performance ng Singapore. Pero naniniwala ako, yung ingay natin, excitement natin dito, kaya natin i-convert to into something big. This year sana, pakiusap ko sa inyo, para 5 months bago mag-expire yung contract natin, makakuha tayo ng mas malaking opisina. Okay lang ba yan? Pero kailangan namin ng tulong nyo, kailangan namin ng tulong nyo. Kasi yung tulong na hinihingi ko sa inyo, simple lang ibig sabihin nun eh. Tulungan nyo rin yung sarili nyo, really na makaahon sa hirap. Ganun kasi simple yun. Dinadramahan ko lang na exaggerated kasi yun naman talaga ang reason kung bakit tayo nagsasama-sama rito. Maganda yung produkto, given na yun, di ba? Like yung story natin kanina, di ba? Alright? Pero next time naman, di ba? Sasabihin ko dapat eh, di ba? Next time, pag nakaramdam kayo ng lamp, huwag kayo magpapalamutak, ha? O, kasamantalahin ng iba, patigil na yun. Pero honestly, natutuwa ka namin sa ganung story. Alright? Let's face it, we're here because we have a good product. Pero kaya kayo nandito lahat ay nagtsatsaga kasi alam nyo may chance sa Sunday. May hope. May hope na balang araw, mabago yung buhay nyo. Naniniwala kami. Walang pangakuan na mag-Sunday ka rin yayaman ka. Hindi gano'n ha. Pero pwedeng makabago ng buhay. Pero nasa sa inyo na yun. Kung gagawin nyo ang lahat para matulungan mo ang sarili, ang Sunday vehicle lang yan. Naintindihan nyo, vehicle. Ano Tagalog ng vehicle? Sasakyan. Kung yung sasakyan, hindi mo mag-aaralang paandarin, walang kwenta yan. Kahit bigyan ka namin ng Lamborghini, Ferrari, pero hindi ka marunong mag-drive, anong gagawin mo sa Lamborghini and Ferrari? Araw-araw ikakarawas mo. Pero hindi ka pa rin madadala sa pangarap mo. Tama, di ba? So, ang Sunday vehicle din yan. Kung hindi mo pag-aaraling paandarin yan, hanggang kahit 10 years from now, ganun ka pa rin. So kami, maniwala kayo, we will do whatever it takes para matulungan kayo. Kaya nga nag-isip na kami, ano ba yung magagawa natin para pasayahin pa ang mga OFW, para talagang ma-ignite sila to do something bigger, di ba? Nag-isip kami, ano ba, gawin natin dito? Buwan-buwan, or minsan magpa-concert tayo, padala tayo artista sa Pilipinas. Nag-isip kami ng mga sayang bagay para makatulong sa inyo. Talking about yung promo, nag-usap na kami nilis kanina kasi promo natin quarterly, di ba? Yung, saan pa tayo pupunta ron? I think, hindi tayo yung regional travel eh. Kasi alam naman namin, manalo ka sa regional travel, hindi ka na makakaalis dito. May trabaho ka, di ba? So yung gagawin natin parang sort of staycation over the weekend, di ba? So January to March. Na-realize namin, parang biti na, February na ngayon. So ang gawin na lang natin, for Singapore lang to ha, baka na ng ibang country, pang Singapore muna ha. Yung requirement ng 3 months, sige gawin na lang natin from January to June. Para 6 months na, di ba?
So lahat na mag-earn ng 20 points can join that promo. I-feel muna natin, di ba? Masaya yun kasi gusto natin sama-sama tayo, pero gusto namin kasi malaman, hindi pa rin namin alam kasi eksaktong sagot eh. Ano ba yung pwede namin magawa para matulungan at mapasaya kayo? Of course, alam naman namin napapasaya kayo ng isang produktong effective na maraming nakakatulungan. Pero mas gusto ko mapasaya kayo na kahit paano hindi nyo na balang araw problema ang pera sa oras. Naintindihan niyo yun? Yes! Na balang araw, yung kumikita ka, pero yung income mo, nagagamit mo kasama ng mga mahal mo sa buhay. Kasi alam naman natin hindi nangyayari ngayon yan. Ano ibig sabihin, kumikita ka ngayon, pero hindi mo naman ginagastos yung pera mo kasama ng mahal mo sa buhay kasi malayo sila dito eh. So pangarap namin balang araw mag-unite. Meaning, kumikita ka, maybe, I'm not saying that you resign from your job, that's not the idea. Pero balang araw, may opportunity, bakit hindi? Pero maganda naman, di ba kasama mo mahal mo sa buhay, ginagastos mo yung hard-earned money mo. And sa totoo lang, kaya na-excite ako this year kasi ang battle cry ng Sunday is to develop programs to support OFWs. Lagi kasi nangyayari yan sa iba't ibang kumpanya, pinapangako, di ba? OFW, balang araw, Pilipinas na pamilya mo, pero sabi namin dito, yun ang ating reality. And true enough, nangyayari na ganyan. Hindi ko alam yung exactong number, pero marami ng OFW ang nag-for-good na sa Pilipinas at full-time nilang ginagawa ang Sunday. Sino yung from Singapore, ano niya? Chris, Ellen, di ba? Of course, talking about sa UAE, of course, si Millet Maceda, Trish Bibal, di ba? Si Eddie Boy Cadayona, si Cora Dizon from Hong Kong. From Hong Kong, may isa pang bagong uwi eh. Yung si Tess Cortuna. Sino pa ba? From Qatar, si Romilin. So, dumadami. Si ano pa? Iba pa si Robert Abrigante, di ba? So, dumadami. In short, posible. So, why not intentionally gawin natin? Now, may tamang timing yan, may tamang pacing. Hindi ko sinasabi na immediately mangyayari sa inyo lahat. Pero kung nangyari sa kanila, I think posibleng mangyari sa inyo. Ito lang yung challenge ko. Naintindihan ko yung concern nyo. Na talagang Sunday lang kayo nakakilos. Mabigat, di ba? Tama ba? From Monday usually to Saturday, stay in. And then Saturday ka lang makakalabas, may curfew pa. Tama, di ba? Naiintindihan namin yun. Nararamdaman ko yun. Pero naniniwala rin ako na may paraan. Kayang gawin. Alright? Kung paano, hindi ko alam yung specific kasi iba-iba naman ang concern nyo eh. Pero pakiusap ko sa inyo ganito. Kailangan kayo kasing magkaroon ng tinatawag na yung parang turning point. So, kailan pwedeng magbago yung buhay natin? Turning point. Kaya ko lang kayo parang sa akin. Ako rin dati ganoon ako eh. Hindi naman kasing challenging nung sa inyo, pero empleyado rin kasi ako before. I'm working for a company na kung tatanungin mo yung oras ko, sobrang busy, sobrang puno. Kasi pag gigising ako ng maga, mga 6 o'clock, kasi kailangan mga 7, 7:30 na sa opisina na. Uuwi ako usually, mga alabas ako ng opisina, mga 7, 8 o'clock. Minsan mag-entertain ako ng client, makauwi na ako ng bahay, 9 o'clock. So wala talagang oras. Nung nakilala ko yung ganitong klaseng negosyo, ang pananaw ko, challenging. Kasi sobrang busy ako sa trabaho. Kaya na-realize ko, hindi, kailangan magkaroon ng turning point eh. Kasi yung turning point, kailangan mabigyan ko ng konting oras itong negosyo ko. Kasi kung hindi, habang buhay, itong trabaho ko ito ang gagawin ko. Question, sino sa inyo, mga kapatid, masasabi nila na 5 years from now, yan pa rin ang gusto yung trabaho, taas ang mga kamay. Yan pa rin ba yung trabaho ginagawa nyo ngayon? O yung mansinin, bali pagkakailin niya. Okay. Pangalawang tanong, sino sa inyo makakapagsabi na yung trabaho nyo ngayon, 5 years from now, kaya niya ibigay yung pangarap mo sa buhay? Taas ang kamay. Okay, sante yan ha. Ito yung next question. Sino sa inyo makakapagsabi na yung trabaho mo ngayon as an OFW, 5 years from now, kaya mo ibigay yung pangarap mo sa buhay? Challenging, ano? Challenging? Okay. Ilan yung kilala yung OFW na nung nag-retire sa pagiging OFW, wala pa rin naipon? Alam niyo kung bakit? Kasi hindi lumalaki, hindi lumiliit ang gastusin sa Pilipinas. Nung simula, sinusuportahan mo anak mo. Nag-asawa na yung anak mo, sinusuportahan mo pa rin. Pati anak niya. Di ba hindi naman nabago yung storya magmula nagsimula kayo dito? Pero kailangan magkaroon tinatawag na turning point. Nung nagtatrabaho ko, turning point ko is, sige, challenging muna ngayon, nagtatrabaho ako, I'll do the business part-time, pero gusto kong dumating yung panahon, magbaliktad na. Na yung full-time trabaho ko, part-time ko na lang, hanggang mag-full-time na ako, gusto kong gusto ginagawa. That was 22 years ago. Pero kaya at posible. Hindi ko alam kung paano sa sitwasyon nyo, pero susubukan natin alamin kung paano.
pagtutulungan natin magkakasama. Masaya na ako na one step at a time nakakita tayo ng mga storya rito ng mga Pilipinong nagbabagong buhay. Hindi man natin kayang gawin sa lahat, at least dumami taon-taon. Okay lang ba sa inyo yun? Siguro pakiusap ko lang, number one, paniwalaan nyo lang na pwedeng may mangyari sa buhay nyo. Yun lang siguro ang isang ipapakiusap ko sa inyo. Wala kang choice, kailangan kang maniwala. Kung kasi kailangan kang maniwala na something big can happen to you in the next coming years. Kasi kami naniniwala. Naniniwala kami pwede mangyari. Para yung mapapatunayan yun, ilang taon na tayo rito. Nag-pandemic ng lahat, pero hindi kami umaayaw sa Singapore. Sa totoo lang, pwede namin ayawan to eh. Tigil na natin, ang ganda naman ibang country, pero hindi eh. Hanggang may naniniwala, laban kami. Alright? Pero pakiusap naman namin, sana laban din tayo. Diba? Laban din tayo. Kasi hindi kami ayaw hanggang nandyan kayo. Okay lang ba yun? Tutuwa kami at of course, tingin pupunta tayo dito masaya. Pero in the next coming months, mas pasasahin pa natin to. Hindi natin mapag-usap. Gusto ko sana brainstorming kaya lang para tayo brainstorming, dami-dami natin dito. Ang dami masyadong brains, di ba? Pero kung may mga naisip yung bagay na makakatulong para sa inyo, please feel free na i-communicate kayo. Ini-hash to sa team natin dito. Kasi hinahanap pa rin talaga namin ano yung pwede na magawa. Hindi effective yung regional travel, kumuha kami, sige, staycation, sige, SDQ, tuition fee sa mga anak, di ba, babahay sa Pilipinas or renta sa Pilipinas. So nag-isip kami, kung ano ba yung nakikitingin nyo makakatulong sa inyo, sabihin nyo sa amin. Like for example, okay, siguro konting parang leaders meeting na rin naman to, no? I'll grab the opportunity, bukas paalis na rin kami, di ba? Maganda yung Sunday bar natin, box of 30s. Pero makakatulong ba, for example, maglabas tayo dito ng Sunday bar na box of 10s? 10 sachets. Okay. Ang objective natin, para yung hindi kayang bumili ng box of 30s, makabili ng 10s. Okay. Ngayon, talking about activation packages. Right? Yung starter pack ba natin, kaya ng isa? Hong Kong, definitely kaya nila. Starter pack, builder. Pero kamusta ang starter pack sa Indonesia? Kaya ba ng mga focus muna tayo sa OFWs ha. Kaya ba ng mga OFW yung starter pack? Ay, Singapore, sorry. Singapore, dito. Alright, ito. Huwag nyo nang problemahin sa Pinas kasi dito mangyayari sa March 1, alam niyo na, di ba? Sa March 1, pag bumili sila ng starter pack sa Pinas, hindi sila kikita sa Singapore. So, ibig sabihin, kung may tingin Singapore, hindi siya dapat bumili sa Pilipinas kasi hindi siya kikita sa Singapore. So, para kumita sa Singapore, kailangan ang bilhin niya sa Pilipinas yung global package. Nakapusin presyo lang halos ng Singapore. So, walang kwenta na bumili sila ron. So, isang way yun para maprotektahan namin kayo. Naintindihan niyo yun? And of course, by July, in-announce na naman natin, pag Singapore ka at hindi ka bumibili ng produkto sa, halimbawa, Pilipinas ka nag-join. Alright? Or Singapore ka nag-join, pero bumibili ka ng produkto sa Pilipinas kasi mas mura doon, hindi ka kikita sa international. Maganda yung nagawa ni Nish, di ba? Hindi ko alam kung na-feel yung kinuwento niya kanina. Dahil doon sa, what do you call that? MOH? MOH ba yun? Yes. Oo. Kaya na talaga ipagbawal sa Lucky Plaza yung produkto natin. Kasi pwede sila i-rate. Maganda yung nagawa ni Nish, it will protect all of you. So bakit? Kasi ayaw namin ng underpricing sa Sante. In fact, naglabas tayo ng tinatawag na zero tolerance policy. Pag nahuli natin nag-underprice, terminated. Suspended ka agad, walang question. So patunayan nila na hindi ko yun. Pagtulungan natin. Kasi yung produkto natin napakaganda, hindi kailangan ibagsak yung presyo. Alright? But again, sinabi sa inyo kanina, we're considering the box of 10. Alright? We have the starter pack. I don't know kung makakatulong sa atin na may package na mas mura. Kaya tanggapin pag yung package mas mura, syempre mas maliit din yung income doon. So pag-aaralan namin yun, di ba? Pero more than that, ang challenge sa inyo, yes, tuwing Sunday lang kayo, walang problema ron. Kasi ganoon din naman yung mga tiga Macau at tiga Hong Kong, pareho lang kayo sitwasyon. Pero pakiusap ko, sana pag-aralan niyo yung negosyo. Sana wag lang yung pag-Sunday magkakasama tayo dahil masaya lang. Hindi yan Right? Okay lang, hindi, don't get me wrong. Masayang magkakasama tayo pag-Sunday. We like that, we love that. Pero sana yung Sunday na ginagawa mong Sunday, ibigay mo na yung puso't isip mo. Kasi gusto mong makagraduate dun sa ginagawa mo. Naintindihan niyo? Yes. Kaya pag Sunday, once a week na lang yan, ibigay mo na yung lahat. Pwede siya ibigay mo lahat. I'm not saying niya, magbenta ka ng marami. No, hindi yun. Pag-aralan mo. Paano pinag-aaral yung negosyo? By continuously talking to people,
inspiring people. Alam mo, minsan yung mga galing mag-present, nadadala niya sa dami ng presentation. Hindi ko sinasabing paglinggo, okay, magpahinga, magbenta kayo ng produkto, that's not the idea. In fact, ang kailangan nyo rito, pag-aralan lang yung negosyo. At yung pera, darating pag natutunan mo yung negosyo. Diba? Oo, masaya ako na pag Sunday, nalabas nyo, hataw kayo sa benta, kumikita kayo, happy ako. Yun nga lang, pag ganun lang yung effort natin,